Ngayon, the reason why umiikot si Bangag ngayon, si Tambaloslos, ang mga bigas ay pinaglalagyan ng mga pangalan ni Tambaloslos, 'di ba? Kasi I know na mayroong talagang pulburon video. Kaya doon sa mga nag-guardia civil kay Inday Sara, you have to protect the designated survivor. Correct. Keep her alive. Kasi target yan ng mga bangag. Kasi sino pa ba? Sino pa ba ang susunod? Hindi naman si Tambaloslos. Kaya ingatan nyo yan si Prinsesa, si Inday Sara. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Madam Maharlika. May pakiusap itong si Madam Maharlika, no? Dito sa security ni Vice President Sara Duterte. Naingatan ito at huwag hayaan na gurgurin di umano ng pulahan. Naku naman po, lalo na't malapit na ang paglantad ng pulboronic video di umano ni BBM at FL Liza. Grabe naman yan. Na kanyang winika na baka sa paglantad ng video na ito, may gagawing hindi maganda ang pulahan dito sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Dahil panigurado na once na malaman ng taong bayan na totoo ngang nagpupulburon di umano ang ating presidente, baka i-impeach agad ito at palitan ni Vice President Sara Duterte na siyang ikinatatakot ng mga nasa Malacanang ngayon. Pero bago lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, hinamon na din itong si Senator Amy Marcos na magsalita patungkol dito kaysa magsisi at sa bandang huli na magsasalita. Dahil wika nga ng taong bayan na kapag napatunayan ito, ang winiwika nila PRRD at Vice President Sara Duterte na adik itong ating presidente di umano, baka isang linggo lang, mawala sa pwesto itong si BBM. Pero bago ang lahat mga kababayan, dumako muna tayo dito sa mga latest news na nangyayari sa ating bansa. May pasaring nga itong musician, songwriter / attorney na si Jimmy Bundok, na siya lang naman ang composer ng mga kilalang OPM sa ating bansa, na kanyang sinabi na noong panahon di umano ni Pangulong Duterte na sa 6 na taong panunungkulan niya at pagbigay ng kanyang lakas at buhay para sa bayan, 6 na taon rin siyang binabanatan ng mga bayarang media, Pero ni isa walang ginurgur itong si President Duterte na mga media at wala ring pagbabayad na nangyari. At kanyang dinagdag pa na higit daw sa lahat noong natapos ang panunungkulan ni Pangulong Duterte, nakita ng sambayan ng Pilipino ang ikinaganda ng ating bayan, na nawala yung luma at napalitan ng bagong Pilipinas. Na siyang katotohanan na hindi di umano siya loyal, sa pangalan ng mga Duterte. Bagkus loyal lamang siya sa mga taong totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas. Tama nga naman tong winika ni Attorney Jimmy Bundok, Kahit tayo mga kababayan, alam natin na malaki ang pagkakaiba ng administrasyon ni Duterte sa administrasyon ngayon ni Marcos. Na maraming ang nagsasabi na hindi nga ramdam itong mga malasakit, kung may malasakit, na ginagawa ng gobyerno. At isa pa nga nagsalita itong si Architect Batch Baliwaw, na kanyang sinabi na kung hindi kayang pababain ang presyo ng mga bilihin ni Marcos, pues siya na lang di umano dapat ang bumaba. Tama nga naman kasi itong pagbaba ng presyo ng bigas pinangako ni BBM. Ngunit magpahanggang ngayon walang hindi natupad at ginawang panakipbutas o temporarily solution at highlight sa media itong Kadiwa Store na inilunsad nila. Ngunit inulan naman ng pambabatikos ng mga ordinaryong mamamayan dahil ang binibenta di umanong 20 pesos na bigas maitim na nga, amoy bulok pa. Nako naman po. Naalala ko pa nga sa isang interview mga kababayan na may isang ali doon na kanyang winika na pagkain di umano ng aso itong binibentang bigas sa Kadiwa Store.
ng Marcos administration. At isa pang highlight ang balitang ito mga kababayan na kung saan nagsalita itong si Mayor Baste Duterte dito sa pag-iwas ng mga foreign investor sa ating bansa na kanyang winika na wala di umanong magandang plataforma itong si BBM sa pagresponde sa mga domestic issues na nangyayari sa loob at labas ng bansa. Na kung maalala niyo mga kababayan, itong gusot na nangyari dito sa West Philippine Sea napakalaking epekto para sa ekonomiya ng ating bansa dahil itong mga dayuhang investor natatakot nang pumasok pa sa business industry sapagkat napipinto nga itong malaking gulo sa pagitan ng China lalo na't walang malinaw na diplomansya na nangyayari sa pagitan ng ating presidente na si Bongbong Marcos at kay President Xi Jinping. At kanya pang winika na parang nililigaw na lang ng Marcos admin. At hindi di umano maganda ito dahil hindi nabibigyan ng tamang impormasyon ang sambayan ng Pilipino. Hay nako naman, nakakadismaya talaga itong mga ginagawa ng administrasyon ngayon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Mga tinatanong ko kayo mga kababayan, for 2 years, ang ngangabels ko dito, bangag-bangag, lisatanas, smuggling, kidnapping, lahat, polboronic. So, kulang pa ba for 2 years ang ginangal-ngal ko sa inyo kung gaano ka-jijimon etong gobyernong ito? Sabi ni Frozen Food Japan, give a copy to, alam na ng UN yan. Alam na yan. Kaya nga natataranta sila Kaya nga natataranta ang mga hitad na to, hindi nila alam kung ano gagawin kung gugurgurin ba si Marlica, si PRR, di bang gugurgurin nila. Litong-lito na sila kasi kung sino ang may hawak. Malay mo, nag-chichika bum-bum lang ako. Kasi sabi ng iba, naku, huwag kayo maniwala kay Marlica. O bakit nyo ako habulin? Ini-etchos ko lang kayo. O yun pala na kay PRRD. O pala na kay, yun pala na kay, yun pala na kay Amy. Pero mas mabilis kasi yung palos kaysa kay Senator Amy. Senator Amy, you have to speak up. Okay? I know you want to save your ass. Okay? You have to be ready. Diba? We are giving you what? July? To tell the truth. Pag ito lumabas, you have to tell the truth. Pero wala na rin naman yun. Wala na rin namang what do you call it? Wait, yung pagsasalta mo, Senator Amy. Kaya if I were you, bago natin i-play ang button, magsalita ka na. If you want to save your ass. Walang takutan, katotohanan lamang. Doon sa mga kamag-anak ni Bangag na sukang-suka din, mag-ready po kayo Sa mga kamag-anak ni Bangag na binababoy ni Lisa Tanas, alam ko may mga kamag-anak sa father side na binababoy ng Romualdez at Marcos, si Bangag, Araneta at si Tambaluslos. Kasi nga, sobra-sobra na yung ginagawa sa taong bayan. Yung mga pangako, imagine ninyo na pag-alaman natin na maraming mga binibigyan itong si Lisa Tanas na mga diplomatic passport o visa na gusto niyang bigyan nang hindi ina-announce sa taong bayan, basta bigyan lang ng diplomatic passport para maka-access sa pagnanakaw ng mga jutang na hindi dumadaan sa mga appointments. Okay? Katulad ni Michael Mann, ginawa nilang special envoy to China na hindi po nila pinablish, hindi rin nila sinabi sa inyo, wala ring dokumento na nakapagpatunay na siya ay in-appoint as special envoy to China, but nagpa-function siya as special envoy to China. So, ganun kabangag yung gobyerno ninyo. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kawawa kayo. Ngayon, the reason why umiikot si Bangag ngayon, si Tambaloslos, ang mga bigas ay pinaglalagyan ng mga pangalan ni Tambaloslos. Diba? Kasi, I know na mayroong talagang pulburon video. Kaya dun sa mga nag-guardia civil kay Inday Sara, you have to protect the designated survivor. Correct. Keep her alive. Kasi target yan ng mga bangag. Kasi sino pa ba ang susunod?
Hindi naman si Tambaloslos. Kaya ingatan nyo yan si Prinsesa, si Inday Sara. Right? Kasi eto, ang gagawin nila, magkakaroon ng, nag-aabang sila dito sa ating vlog, mga palangga. At saka by the way, minaalala ko, ikaw, Presidential Communications, Garapal o Garafil, napag-alaman ko na nagchichika ka, okay, meron isang personalidad na nagsabi sa'yo last year, nung 2022, ito mga kababayan na, ito kung gaano magkalat ng kasinungalingan ang gobyernong ito just to discredit me. Napag-alaman ko, mga palangga, okay, na itong Presidential Communications noong 2022, may nagsabi sa Presidential Communications kay Garafil na, uy, ano ba nangyayari dyan kay Maharlika? Ang sabi daw, ano nangyayari kay Maharlika? Di ba solid yung supporter yan? Okay? Bakit hindi nyo kayang ayusin yan? Parang ganun, parang patahimikin or, i-negotiate, whatever. Ang sabi mo, according to my source, Cheloy, ito mga kababayan, sabi ng Presidential Communications, sabi niya, malaki ang hinihingi ni Maharlika eh. Oh, really? Magpakita nga, ito kainan nyo, malaki hiningi ko? Asan ang hiningi ko, Garapil? Kung totoo ang sinasabi ninyo, sa pagiging tuso ninyo, mga ahas kayo, na-record yun na ako. Or text message. Na saang anggulo ako humingi ng napakalaki. Tangina nung campaign nga ni Cinco hindi ako humingi sa inyo. 'Di ba? Mga kababayan, napakasinungaling to mga to. Kaya dapat talaga ilabas na yung video na yun Ngayon na ba? No. Sa tamang panahon. Alam mo, nagchuchu yung mga ulul na yan. Para what? Para kayo ay wag magpaniwala sa akin. Ngayon, hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala kayo, but we are 6,000 live viewers right now. Thank you. Okay? Across. Okay? Sa kabila, ilan ang nanonood dito? 6. Like almost 6,600. Okay. So mga kababayan, yun ang sinabi, malaki daw ang hiningi ko. Wow! Malaki ang hiningi ko? Asan ang hiningi ko, ha? Kung may hiningi ako, dapat ginamit nyo na sa akin yun. Dapat may ebidensya kayo, text messages, or audio, or video na nangingi ako sa inyo. Pero wala kayong maipakita. Sa halip, ay mga fabricated story. Hindi nyo kasi kaya ang paninira na ng katotohanan. Yan lang ang kaya nyong gawin, magsinungaling ka. Ha, Cheloy, napakasinungaling mo. Yan ba ang kumpas sa'yo ni Lisa? Hiningi? Tangina, hindi ako nangingi katulad ng mga bagman na what? Okay? Mga palangga, hindi katulad ng mga bagman nyo, mga dugyot ninyo na mga bugyot ninyong bayaran. At hindi ako nangingi sa inyo, personal ko. Dahil nung naupo si Bangag, the reason why na nag-speak out ako, dahil nanghingi ako para sa mga taong bayan, sa mga OFW na ni isa sa inyo hindi sumagot. Lalo na yung DSWD. Lalo na yung Lisa As na yan. Na pino-forward ko po, mga OFW, makinig kayo. Na, what? Na yung mga problema ninyo, inilalapit namin sa inyo. Yung matanda na nadulas doon, inilapit ko yun. Ni isa walang nagtulong sa inyo. Gusto nyo nang, di ba nakwento ko na sa inyo, nung nangangampanya pala yung hayop na bangag na yan, ano ang sabi ko sa'yo, Lisa? Ikaw, Cheloy, makinig ka kasi wala kang alam. Ang alam nyo lang, magpaka-baboy dyan sa Malacanang. Magpakasarap sa pera ng bayan. Yan ang ginagawa ninyo. Pakasarap sa budget ng bayan. Now, okay, 2021, PWD, makinig kayo mga palangga. Okay? I think sa Laguna yon or something, no? Laguna, somewhere. Okay. Dahil gusto ko kayong bumango sa taong bayan, Lisa Tanas, lalo na. Ano ang sabi ko sa inyo? Ayan, kahit ipakita mo, ayan, sino yan? Cha Lagamon. Okay?
Lisa, ipakita mo yung message ko sa'yo. Ang sabi ko sa'yo, ito yung konteksto. Okay? Ang sabi ko sa'yo, natulungan natin yung PWD. I think makakatulong ito sa pag-boost ng campaign ni Marcos Jr. Hindi pa nagde-declare si Bangag noon. That was sometime in July. Pahirapan pa nga, di ba? Okay, ito mga kababayan, you have to know. So nag-message ako sa kay Ahas na tulungan natin yung mga PWD. So, ang hinihingi ko, actually, bigas. Hindi pera. In kind. Para i-distribute. Kasi pandemic ito, panahon ng pandemic. Naalala ninyo na nag-distribute tayo ng mga bigas. Galing din sa inyo ang iba nun. Di ba? Ngayon, nagkakuha ako ng idea dahil magkakampanya na si Bangag. Dahil syempre, kultong-kulto ako noon Bangag-bangag talaga ang Bangag kuting, di ba? Hindi ako makatulog kay Bangag, di ba? May mga ganun tayong kakrung-krungan nung panahon na yun, nung budol na budol pa ako. So, may message kita, Lisa. Nasabi ko, tulungan natin ang PWD at i-promote natin si Bangag Jr. na maganda pala si Bangag dahil tinutulungan niya yung mga PWD. Ano ang sabi ko? Alam mo ba, nag-expect ako, ala ko to nila dahil ibigay. I'm serious. Ang hala ko, na problema pa nga ako doon sa kakalala ko na sabi ko, baka naman pwede ka namang mamigay sa ating mga PWD. Kasi si BBM magbibigay ng mga bigas. So masyado akong advanced thinker. Naghanap ako ng bodega. Nakala ko to nito nilada yung bigas kasi bakit ako nagkaroon ng idea na manghingi ng bigas dito kay Bangag para sa inyo, mga kababayan? Kasi noong 2018, nung umuwi ako ng Pilipinas, inimbita ako ng mga hinayupak na yan sa opisina nila. Nagbigay pa ako ng Ferrero na chocolate doon. Diba? Bigla ko naalala. At nilantak ninyo. Anong binigay nyo sa akin? Yung uling na deodorizer. At saka charger. Bigla ko na magsumbatan tayo mga hinayupak kayo. Diba? Nagbigay ako ng Ferrero, tapos itong Howie girl niya, na pangalan nito, si Honey Rose, lumantak agad ng Ferrero, di ba? Imported. Ito yung mga naalala ko ang sikabong. Pinakalala po nila ako kay Paul Ledesma. Nandyan, appointee na rin ni Bangag. Okay? Nakamag-anak ni Lisa. Pinakalala nila ako, di ko naman kilala yung Paul Ledesma na yun, na dati taga-Pinday, na may mga kaso din yan, nagtaguyan sa Amerika. Yan. Pinakalala mo ako, Lisa, dyan sa pinsan mo. At ang nadodoon din si Lagdameo. Alam nyo yan sa mga nakakapalo sa akin. May picture ako niyan sa kanila. Andyan yan sa Maharlika page. Tinake down na pala nila yung page ko. Kasi mga bitter. Mga loser. So anyway, ito yun ang kwento, mga kababayan. This is Paul Ledesma, my cousin. Na mayroong mga rice. Ang business is rice. Yung pala, may mga record ng smuggling. Diyan, mayroon diyan sa internet, hanapin niyo Paul Ledesma, smuggling, PDEA, Isa yan sa pinangalanan ni Pangulong Duterte sa narco list. Hanapin niyo. So, hanapin niyo diyan. Pinakalala ako diyan ni Lisa. So, that was 2018. At tignan niyo, you connect the dots. Kung sino nagsasabi ng katotohanan dito. So,